And last thing that we had to unlearn as adults ay, ito talaga, failure is bad. Merong mga fear of failure. Oo, kaya tuloy nung adults, hindi na ganun ka-risk taker Oo. kasi mag-fail, so play safe na lang. And ito talaga, very personal yung experience ko dito kasi ito yung naging mindset ko growing up, lalo nung nag-aaral ako. Kasi nung student ako, I was model student. Kasi top student, yan. So, may expectations lagi sa akin na to behave well, to always win in any competition. Yan, to always be number one. And sobra yung pressure nun sa akin as a kid. Hindi ko maintindihan, pero parang yung value ko as a person, ng bata ko, is dependent sa performance ko. So, wala akong choice kundi mag-win. And every time I lose, sobrang shameful siya para sa akin. May time noon na may school competition kami. Grade 5 and grade 6 yung pinapunta. Grade 5 ako that time. Lahat nanalo except me. Sa school na yon, represent namin yung school namin sa province. Dalawa lang yung hindi nanalo from our school. Ako na top 1 ng grade 5 at yung top 1 ng grade 6. Kami lang hindi nanalo and nagkaroon pa ng recognition ulit sa school. Gusto kong umabsent that time kasi nahihiya ako na lahat pupunta sa stage, kasama din naman ako sa nag-represent pero hindi ako nanalo. Talagang sobrang nakakahiya yun for me and parang nag-shatter yung confidence ko. So, dun ko na failure is bad. Yun yung naging mindset ko rin. Pero naka-bounce back naman ako the next year. The next year, umuo pa rin ako sa opportunity na yun na, sige, try ko ulit. Nung the next year, umabot na ako sa nationals. Comeback is real. Pero, ayun, I hope na nung bata pa lang din, I think dapat sa school, no, maturuan yung failure management sa mga bata na hindi nila damdamin kapag hindi na nag-fail sila sa subject, nag-fail sila sa competition, ganyan, para hindi sila fragile paglaki. Na paglaki, sobrang play safe na lang tuloy, na iiwasan na lang yung rejection. Kaya I think sales is very challenging but also very fulfilling and rewarding na career. Challenging kasi you will face rejection every day as you put yourself out there. Not everyone is ready for your offer, pero ikaw ready ka to sell. So, rejection upon rejection, everyday rejection. Pero once you get that one yes, parang, ay, napawi lahat ng rejection na before that win. Kaya naman, yun. So, failure is not bad kasi failure is part, again, of the process. Kasi, halimbawa, in sales, it's a numbers game. Hindi ka mapupunta sa one yes ng luck lang, ng sinuwerte ka lang. Pero, alam mo na you put in the reps na, halimbawa, sa 100 na kinontak mo, kahit 99% ang failure rate mo, pero yung 1% na nag-guess sa'yo, tapos millions yun, di ba? And you're a winner. Pero hindi mo makukuha yung win na yun kung hindi ka muna nag-fail multiple times. So, kailangan maging matatag yung loob natin na yung failure is not bad and failure is not our identity. And it's part of our learning process. It's part of whatever endeavor na gusto nating mag-grow tayo. Kaya hindi natin siya iiwasan. At the same time, we should minimize yung cost na wag naman yung failure na ikasisira ng reputation, failure na sinira na natin relationships and all, hindi ganong failure. Pero failure na hindi mo na-meet yung expectation, ganyan, o kaya nag-fall short, or small failures na nagla-learn tapos na-iterate natin, tapos nagiging better tayo. So, in that sense, hindi bad ang failure. It's just part of the process for you to win. Yan, tama. Kasi nga, pag yung failure, it's either you earn or you learn. Kung kumikita ka na, it's either kumita ka ng money, o kaya may lesson ka na, big lesson, more than sa commission mo, ang makukuha mo para next time, you will not do the same mistakes again. Or you will become a better person with regards to facing yung mga ganong challenges. And sometimes, yung earning rin naman, hindi naman laging money. It's either you earn respect, you earn compassion to yourself, you earn
the self-esteem, yung confidence na matagal mo nang hinahanap. Yes. Doon natin pwede makuha. And then, yung educational system, mahirap din talaga siya baguhin. It will take many, many years Yeah. para baguhin. Kaya ang mas madali ay mag-start muna sa basic unit, which is yung family. Kapag create tayo ng magandang atmosphere at magandang learning in growing our kids, teaching them the lessons, magmumultiply na lang yun eh. Kung maging teacher siya, mas matuturuan niya yung estudyante niya well. Kung maging team lead siya or whatever man yung pinapangarap niyang gawin, madadala niya na yun as a person para maging mindset na okay lang na mag-fail. Ang iniisip ko na nga ngayon, mula nung nag-work na rin, yung failure, magpe-fail lang ako kapag nag-give up ako. Pag tumigil na ako at tinanggap ko na hindi na ako magta-try again. Yun. Kasi nga yung aking kwento nga before, dahil hindi na ako pumasok sa employment, humiram ako ng money kay mami, ang goal ko, mabayaran siya. And magiging failure lang ako pag hindi na ako nagtrabaho so hard para mabayaran siya. And hindi ako papayag na hindi ko mabilik yung hiniram ko sa kanya dahil housewife siya. Sayang naman yung savings na hiniram ko. Hindi naman po pwedeng sa akin na lang yon lagi. Pag sabi ko naman, I will borrow lang para makapag-board exam ako ng real estate, para meron akong pamasahe, pambayad ng mga seminars, to grow myself. No, nag-i-start, lalo wala akong fixed income. Kaya, ayun, hindi siya bad ang pag-fail. It's an opportunity to grow ourselves even more. And it's also a sign that we're human beings. Yes. Na merong success, meron rin namang nagpe-fail. Dahil kung lahat successful, hindi na siguro kasing makahulugan yung mga experiences natin ngayon dito sa mundo. Yeah. Kung lahat perfect, kung lahat white-collar jobs, edi wala na tayong driver, saka ate at kuya guard at janitor. Kung lahat ng iniisip natin, ganito dapat or ganito ka-perfect yung pangyayari. So, our world is created the way it should be. For us to pick up the lessons na gusto ni God na matutunan natin. And pininiwalaan natin na mas marami pa tayong pwedeng makuha from that failure. And it's also an ability to bounce back and move forward in life. Yung katulad ng sinabi nyo, ano if hindi tayo nagfe-fail sa ginagawa natin? Like, first time lang natin ginawa, sobrang galing na natin. E di, hindi na tayo magte-take ng effort, di ba, na galingan. Hindi na mabibuild yung character sa atin to be persistent, to be resilient, to be disciplined, to be consistent. Yung mga bagay na yun na magpapasustain sa atin once we reach a certain amount of success or tangible results sa mga ginagawa natin. What if first call ko lang, sale na agad ako, unang message ko, umuo agad siya. Ganito lang pala, isang message ko, isang ano. So, kapag, baka magte-text na lang din ako. I-take for granted ko yun yung mga dapat na mabuild sa akin na character like humility, yung never say no mindset, yung never say never, don't quit. Diba nasa Bible na let us not become weary in doing good because in due season we will reap a harvest if we faint not, if we don't give up. Hindi mabibuild yung character na magpo-produce ng faith in which magiging partner tayo ni Lord para ma-reach yung goals and desires natin na from Him. Hindi yun mapapangyari kung napakadali ng buhay para sa atin. Kung given lahat ng bagay. Yun nga, nasanay tayo in a microwave time. Ibig sabihin, i-microwave mo lang, mainit na. 30 seconds lang. Instant. Instant coffee, instant hotdog, instant noodles. Lahat instant. Kaya parang impatient na tayo kapag may process na, no? Nakikita nating success. Halimbawa, si Miss Ka, naka 10 million na sales, di ba? Parang, ay, ang saya nun. Gusto ko din ng ganyan. Tapos kapag malalaman mo yung journey, paano siya naging ganyan. She had to be a secretary. She had to do this and that. And it takes her decades before maging ganyan siya. Tapos suddenly, ay, ganun kahaba. Ay, ganyan. Parang, wag na lang, ano ba yung mas, ano dyan yung mas mabilis? Yung parang ngayon, tas next month,
gano'n na ako. Walang gano'n, di ba? And kahit ma-reach mo yun agad, ano yung mga sinacrifice mo just to reach that? Most probably, yun nga yung valuable thing sa atin at the same time. Baka yung character natin hindi talaga na-hone, na-mold ng maayos. So, hindi rin siya magiging sustainable and hindi rin siya para sa ikabubuti natin and even people around us. So, it takes process and we have to, wala tayong, hindi natin yun dapat skip. Ang ganda na naman ng sharing mo. Kailang Wala na naman akong masabi. Sa nausapan kasi, ang ganda ng topic. Dito talaga ay nakadepende kung ano yung meaning na ibibigay mo sa situation. Na nung tinry ko to, hindi ako natanggap, hindi ako nanalo. Ang meaning ba na nakasanayan mong sabihin sa sarili mo is, I'm a failure. Ay, hindi ako magaling. Kahit na top 1 ka. Hindi ka lang na kapasa dun sa inter-school na contest. Kahit na top 1 ka sa school. Hindi Na para down sa ka akin na, o to. hindi para sa akin to. O nung nag-apply ka, pangarap mo yung gantong mataas na posisyon sa company, pero hindi mo na kuha in one go. Kaya doon talaga nag-start siya sa nung panahon na little child tayo. Kung bawat pangyayari natin sa buhay ay nagagaidan tayo ng mga parents at na-explain well na ito yung maganda at ito yung possible na opportunity to grow or ma-explain na okay lang yan, ngayon it's an opportunity para galingan mo pa. Hayaan mo, kaya ka siguro hindi yan pumasa kasi may ibang nararapat para sa'yo na opportunity. Baka nilihis ka lang doon kasi mas babagay ka dito or baka doon hindi ka doon mag-flourish. Be careful with the words that you use to describe yung mga pangyayari and most especially mga I am mo. Yung I am qualities, anything that you put after I am will create your reality. Kung I am a failure or I am successful, I am happy, I am joyful, I am vulnerable, I I'm a am problem brave, solver. o I'm a problem solver. Kesa yung puro negative, nakakahukot rin ng shoulder yung mga negative things pag na-absorb natin, even if hindi natin nararamdaman. Yes. So, ayun guys, yun yung 5 things na masishare namin based from our experience na we had to unlearn as we go through adulting. So, kayo guys, ano yung mga bagay na ina-unlearn nyo rin ngayon? And kung may mga takeaway din kayo sa shinare namin, let us know and see you sa aming next episode. Bye!